Yan po, muli po magandang gabi po sa atin pong lahat mga kapatid. Mag-i-start na po tayo sa atin pong online Bible study po. At habang hinihintay po natin yung ilan po na makapag-join sa atin pong Google Meet, awitin po natin ito pong naka-flash po sa atin pong mga screen sa lupang mataas at isusunod din po natin agad po yung pong palasyo sa kaitaasan. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay ilipat, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit umakyat. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob, kung ang iba'y diyan tugtog, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit umakyat. Ang aking ibig tirahan, itaas na sa libutan, kahit tukso'y lumagsama, pag-asa mo'y di bubuwan. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit umakyat. Ang karurukay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mabagay Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit umakyat. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa,
po, purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit mga kapatid at sa ating pong pagpapatuloy po. Tayo po ay dumako po sa ating pong opening prayer at hilingin po natin ang patnubay po ng Diyos sa ating pong pagtitipon. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po Ama na kami po ay nagpapasalamat sa gabi po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin pong online Bible study. Salamat po, patuloy po na nagagamit po ang ganito pong mga pagtitipon. Bagamat kami po physically ay hindi po magkakasama at magkakalayo, ay kami po ay nabibigyan po ng pagkakataon na magtipon sa pamamagitan po nito, mag-aral po sa inyo pong mga salita. Kaya nawa ang patuloy na dalangin po namin, Ama, ang inyo pong pangunguna, ang banal na Espiritu, ang siya pong manguna po sa amin, sa bawat tahanan po namin, sa amin pong pakikinig, pag-aaral ng inyong pong mga salita, patnubayan niyo po kami, at ganoon din po sa lahat din po ng daratnan po ng inyong pong mensahe po sa gabi po na ito. Amin din pong dalangin ang inyong pong anak na gagamitin po na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pangunahan niyo rin po ang aming pong kapatid. At dalangin din po namin ang mga kapatiran po na hindi pa po namin kapiling po sa aming pong pagtitipon. Ingatan niyo din po sila. At Ama, muli sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gabi po na ito. At ito po ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na rin po marahil sa atin pong pag-aaral po sa gabi po na ito. Ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Ibinibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating pong Bible study. Check mic. Meron po, Brother Wilson. Ay, salamat. At muli po ay magandang gabi. Marahil po ay magbibigay lang po ako ng isang maikling pag-aaral po mula sa mga salita ng Diyos, and then ay darako din po tayo sa isa sa mga mahalagang pagtitipong iglesia, yung ating pong pulong panalangin o yung ating prayer meeting. Nang sa ganun po ay atin ding mapag-usapan ang ilang mga mahalagang mga bagay na may kinalaman po sa ating local na iglesia diyan po sa Valenzuela. Sa ngayon po ay dumako muna tayo sa ating maikling pag-aaral. Ang ating pong teksto ngayong gabi ay makikita po sa Pilipos, Kapitulo 3. Babasahin po natin yung verse 12 hanggang verse 14 po. At ganito po ang ating mababasa sa Tagalog translation. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na inaharap. Dito po sa verse 14, kauli-ulian, ang ganito po ang ating mababasa. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Salamat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos at dahil nag-pray na po ang kapatid natin, magpuproceed na po tayo sa ating pag-aaral po. Sa English po, sa ibang salin, yung pong salita dito sa verse 14 na nagtutumulin ako sa hangganan, sa ibang salin po kasi ginamit yung I press toward the mark for the prize. Samantalang sa ibang salin ginamit po yung salitang I press toward the goal for the prize of the upward call of God
in Christ Jesus. At bagamat ngayong gabi po kasi ay pag-aaralan po natin ang sinabi ni Pablo na kanya pong inahangad o yung kanyang goal po. Pero bago po yan, napakaganda po na makita natin dito yung sinabi sa verse 14 na nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Bago po natin tunghayan yung pinakapaksa natin yung the believer's goal o yung nararapat na maging hangarin ng isang Kristiyano, gusto kong tingnan natin yung sinabi dito ni Pablo na yung dakilang pagtawag ng Diyos. Sapagkat ang isa pong tao o ang isang believer, 3 beses po tayo tinawag ng Diyos. We are called to save. Yun yung tinawag niya tayo sa gospel. We are called to serve. And we are called to share the gospel. Yun po yung mandato ng isang iglesia, yung go ye into all nation and share the gospel of Christ. Pero ang gusto ko pong tignan natin dito po sa mga bahagi ng sinulat ni Pablo, personally makikita po natin yung kanyang hangarin o yung kanyang goal. Kaya pinamagatan po ito na straining toward the goal of press. Ibig sabihin, sinisikap na maabot yung kanyang hangarin. Bagamat ang kaligtasan natin ay libre, hindi po natin ito kailangan pagpaguran, hindi natin ito kailangan pagsikapan, sapagkat ang gumawa ng kaligtasan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng kanyang paghihirap, kamatayan doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. At yun po ang mensahe ng Ebanghelyo o ng magandang balita. Pero bilang isang Kristiyano, si Pablo po, maliwanag na mayroon siyang ninanais yung salitang press toward, no? Doon sa verse 14, yung salitang nagtutumulin, inihalin tulad niya ito sa pagtakbo na nagmamadali, binibilisan upang makamtan niya yung kanyang nilalayon. Kaya napakahalaga rin po na makita po natin ang bagay na yan. Sapagkat ang tao po ay, humanly speaking, ang tao po ay lagi siyang mayroong ninanais, may hinahangad, may gusto na marating, no? Maaring ito ay success o tagumpay, o sabihin natin maaring ninanais ng tao na siya ay maging maginhawa sa kanyang buhay dito sa lupa, o marahil ang iba ay nagnanasa o nagnanais, no, makamtan ang kayamanan dito sa sanlibutan ito. Yung iba naman ay karangalan o katanyagan. Iba-iba ang mga hangarin o ang nilalayon o ang gustong marating ng bawat tao. Pero ang pag-uusapan po natin ay ang ninanais na marating ng isang Kristiyano o yung tinatawag na the goal of the believer. Si Apostol Pablo po, kung titingnan natin, ayon dito sa mga unang sinabi niya, dito simula sa verse 8 ng chapter 3, meron siyang sinabi po rito na nakamtan niya na ang lahat ng bagay. Sabi po niya sa verse 8, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko,
na alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Sa buhay po ni Apostol Pablo, tila may mga bagay po siya na kinakailangan niyang talikuran sa kabila ng ito'y kanya nang naabot. Si Apostol Pablo po ay isang edukadong tao. Nag-aral po siya, katunayan, may mataas na pinag-aralan si Pablo sapagkat siya ay natapos sa kamay ni Gamaliel, isang kapitag-pitagan na propesor o sabihin natin tagapagturo, hindi lamang ng kautusan kundi ng maraming mga bagay. Siya rin ay tanyag sa kanyang panahon, si Apostol Pablo, at siya rin ay mayaman sapagkat siya ay pariseo, sapagkat isa po sa mga katangian ng pariseo, dapat ikaw ay may sinasabi sa lipunan, ikaw ay mayaman. Kaya tila sa buhay ni Pablo na yan ay narating na niya ang mga bagay na gusto niya. Pero ang lahat ng yan ay nagbago. Simula nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo, nakita niya na ang mga bagay na yan ay walang kabuluhan. Sapagkat nakita niya na ang mga bagay na natamo niya ay hindi nagdala sa kanya para siya ay maging matuwid sa Diyos. At lalo tigit nakita niya na ang mga bagay na natamo niya ay hindi naging dahilan para siya ay maging malapit sa Diyos o magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos. Nakita niya po na ang lahat ng mga bagay na wala na ito, na hindi na ibigay ng katanyagan, ng pinag-aralan, ng kayamanan, nakita niya po ito sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagiging matuwid. Kaya simula noon, nagbago po ang kanyang mga goal, yung kanyang buhay. Kaya sa gabi pong ito, titingnan lang natin yung mga ilang mga magandang hangarin ng isang Kristiyano tulad ni Apostol Pablo bilang isang naligtas o bilang isa pong mananampalataya kay Kristo. Sa unang Korinto po, 10:31, halos alam lahat siguro natin ito, sinasabi po ron na ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi nga, kaya kung kayo'y magsikain man o magsiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Yan po ang isa sa mga magandang maging hangarin o isang hangarin ng isang tunay na Kristiyano, ang mabigyan ng kalwalatian ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi nakasentro sa sarili niya o yung tinatawag na self-promotion, but God exaltation. Sapagkat maliwanag na ang kaugnayan natin sa Diyos ay isang biyaya lamang. Kaya marapat na ialay natin ang ating buhay, ihandog natin ang ating buhay upang mapaligaya natin ang Panginoong Diyos. Nagsisimula ito sa hangarin ng ating puso. Kaya yung goal, hindi isineset ito sa ating isip, kundi ito ay naiseset sa ating puso. Kapag ang ating puso, pagkatapos na ito'y ugasan ng dugo ni Kristo at panahanan at pagharian ni Kristo,
Ang isa sa mga nagiging laman, layunin, goal ng ating puso't isip ay ang maluwalhati natin ang Panginoong Diyos. Tulad ng ating Panginoong Yesus. Siya'y naparito sa lupa, hindi upang itaas niya ang kanyang sarili. Bagkus, siya'y naging mapagpakumbaba, naging masunurin hanggang sa kamatayan, ang sabi dun sa Pilipos. Sabi nga niya nung siya'y nagpe-pray doon sa Gethsemane, not my will, but your will be done. Kapag ka ang isang Kristiyano po ay sinisikap na makapamuhay, na mabigyan ng lugod ang Panginoong Diyos, makikita mo ang kanyang buhay na siya ay nasa liwanag. No? At nagre-reflect yung God's glory. Tulad daw ng isang salamin. Ang salamin, hindi siya nag-create ng liwanag. Pero pagka siya ay nasinagan ng liwanag, nagre-reflect yung liwanag. At yan yung nais ng Diyos sa atin. Kaya siguro makakatulong itong mga ilang katanungan. Yung bang style ng aking buhay ay naluluwalhati ang Diyos? Yung bang aking mga ikinikilos, yung bang aking mga sinasabi, yung bang aking mga iniisip, yung bang aking mga ginagawa, pinaplano, naluluwalhati ba ang Diyos? Magandang katanungan po yan. Sapagkat kung nakikita po natin na tayo ay nakalihis doon sa mga kasagutan, hindi po ibig sabihin yan ay wala na tayong pagkakataon. Marahil ang pag-aaral na ito ay gabay sa atin upang ang bawat isa, maging ako, ay ating tignan ang ating pamumuhay. Nang sa ganon, ano man ang ginagawa natin, ano man ang pinaplano natin, ang lahat ng ito ay para sa ikalulugod ng Panginoon. Isa sa mga magandang hangarin o goal ng isang Kristiyano. Tingnan din natin, ano ba yung mga gusto natin? Siguro tignan din po natin yan, yung mga choices natin. Yung bang mga gusto natin, ito po ba ay pansariling kasiyahan lang o ito ay kasiyahan ng Panginoon? Kaya una po sa mga dito sa maikling pag-aaral natin, ang magandang maging goal po natin bilang isang Kristiyano sa ating buhay ay ang mabigyan po ng kalwalatian ang ating Panginoong Diyos, to glorify God. Si Apostol Pablo dito sa talatang 8 hanggang 10, dito sa versikulo 10 ng Pilipos 3, meron siyang isang ninais. Ano po yon? To know Christ. Ang sabi niya po sa verse 10, upang makilala ko siya, that I may know Him. Mahalaga po na isang napakaganda na pagnanais na lubos nating makilala ang ating Panginoong Yesus. Ang paglago sa pagkakilala sa Panginoong Yesus ay isa po sa paraan ng paglago sa pamumuhay Kristiyano. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi ron, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Walang ibang paraan po para makilala natin ang Panginoon kundi ang mga salita ng Diyos. There is no other way, there is no option. Kaya sapagkat ang salita ng Diyos, we believe the Bible is Christ-centered. Siya ang punto, siya ang pinapahayag, siya ang ipinapakilala sa simula hanggang sa wakas. Kaya ang salita ng Diyos ay nagiging malaking bagay para makilala natin ang ating Panginoon. Ang paglalaan ng mga oras, sandali sa pagbabasa, pag-aaral o yung tinatawag na mga devotion, meditation, ang lahat po ng yan, kapag ka po tayo ay palaging nagbubukas
ng ating Bible, yan ay senyales na gusto nating makilala ng lubos ang ating Panginoong Yesus. Kung titingnan natin si Apostol Pablo po, ay nakaharap niya ang Panginoon, yung resurrected Christ, sa daan ng Damasco. Pero ganun pa man, nais pa rin niya na makilala ang Panginoon. Ang knowing Christ po ay hindi lang po yung kanyang persona, yung kanyang kapangyarihan, maging yung kanyang kahirapan. No? At ito po ay nagbibigay ng tinatawag na intimate relationship. Pagka po lubos nating makikilala ang Panginoon, 100% may in love po tayo sa ating Panginoon, sapagkat tunay na ang pagmamahal niya ay walang hanggan, ang katapatan niya ay walang hanggan, ang kabutihan niya ay walang hanggan. Kaya the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nagkakaroon tayo ng tinatawag na close o intimate relationship sa Panginoon. Nagiging mapanalanginin tayo pagka lubos nating nakikilala ang Panginoon. Sa tuwi-tuwi ay tumatawag tayo sa Kanya. Sa mga panahon ng kasiyahan natin, tayo nagpapasalamat. Sa mga panahon na tayo ay nagkakamit ng mga pagpapala, tayo nagpapasalamat. Sa panahon naman ng mga pangangailangan natin, sa mga panahon na kalungkutan natin, mga suliranin natin, tumatawag tayo sa Kanya sapagkat nakikilala natin Siya. At yun yung naidudulot noong pagnanais o yung goal na makilala ang ating Panginoon. Kaya isa pong bagay din yan. Una, nakita natin yung mabigyan natin ng luwalhati ang Panginoon. Pangalawa, yung makilala natin siya ng lubos. Pangatlo, isa sa mga goal na sinabi ni Pablo doon sa Roma Kapitulo 8, talatang 29, ay yung maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Hindi lang po, actually ang goal na ito ay goal ng Panginoon sa atin na inilagay sa ating puso. Sabi rito, sapagkat yaong nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kung titingnan natin, ang layunin na ito ay layunin ng ating Diyos Ama doon sa langit. Na tayo na mga tunay na nakakilala sa Panginoon, ang layunin niya sa atin, siguro ito ay para maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya marahil siguro nandito pa tayo sa lupa, hindi niya tayo kaagad dinala doon sa langit, sapagkat inuhubog niya tayo. Kaya kung minsan yung mga pangangailangan, mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, kung minsan yun ay paraan ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, my ways is not your ways. Minsan, kamangha-mangha yung kaparaanan ng Diyos. Pero ang katotohanan nun ay inuhubog niya tayo. Natututo tayo na mapagpakumbaba, natututo tayo na magtiwala, at natututo tayo na ilaan ang panahon natin sapagkat nakikita natin na kaunti lang ang panahon natin dito sa lupa. Kaya isang napakaganda ring hangarin at ako'y naniniwala na isa ito sa mga inilagay ng Panginoon sa bagong puso na ibinigay niya sa atin. Yung magkaroon din tayo ng hangarin na maging kawangis ng ating Panginoon. Hindi sa image yung itsura, kundi yung tinatawag, hindi outside, kundi yung inner, yung holiness, gladness, love. At yan ay hindi mahirap para sa atin sapagkat ibinigay niya ang Espiritu Santo para yan ay masumpungan sa atin.
Kaya kapagka tayo ay natututong magpakumbaba, nagiging masunurin, nagkakaroon ng pagmamahal, no, kabanalan, yan ay isang senyales na unti-unti tayong nahuhubog ng Diyos sa wangis ng ating Panginoon. Sa palagay kaya natin, ano kaya ng bahagi ng buhay natin na patuloy na inuhubog ng Diyos o gustong mahubog ng Diyos o gusto nating ipaayos sa Diyos? Napakainam po na tayo ay wag mag-resist. Ibig sabihin, wag natin ipilit. Ako, naniniwala po ako na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Tayo yung kanyang masterpiece. Ang mahalaga lang siguro kung tayo ay makiisa sa Panginoon. Do not resist but cooperate to the Lord. Kaya pangatlo to ito yung maging kawangis ng ating Panginoon. At maganda rin na hangarin yung tayo ay magsipagbunga, no? Sabi doon sa 15:5 ng John, he who abides in me bears much fruit. Isa sa nais din ng Diyos po sa atin at nakalulugod ng Diyos sa atin ay yung pagka tayo po ay nagbubunga. At ito po ay mga spiritual fruit. Meron tinatawag na inner fruit, yun po yung bunga nga ng Espiritu. Yung outer fruit, yun po yung ating buhay na nagiging kawangis ni Kristo. At yung mga tao na nailalapit natin sa Panginoon, mga bunga rin po yan, no? At ang sabi ng Panginoon, ang isang sikreto ay yung manatili tayo sa Kanya. Ibig sabihin, remain in me, and I in you, and you bear much more fruit. Yun ang sikreto, yung salitang manatili. Magtiwala, wag bumitaw, para tayong isang sanga na nagbubunga ang sanga kung siya ay nakaduktong doon sa puno. At yan din ang nais ng Panginoon sa atin. Kauli-ulian, nais din ng Panginoon na tayo po ay maging alagad, no? Yun yung sa Matthew 28 po kasi verse 19, sabi niya, go ye into all nations, make disciple of them, preach the gospel, and make disciple. Dalawa po yun, no? Preach the gospel, yun po yung pagka naligtas, at kapag ka naligtas po siya, ano po ang nais ng Diyos? Make disciple. Sabi po, go ye therefore and teach all nation by dito. Dahil dito'y magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yon, na sila inyong bautismuhan. Discipleship. Ito po yung gusto ng Panginoon. Ano po yung disciple? Hindi po lahat ng believer is disciple. Napag-aralan na po natin ito, no, sa mga nagdaang pag-aaral po natin. Ang disciple, ito po yung sincere followers of Christ. Sabi nga, isang napakabigat dito yung denying yourself. Kasi hindi ka talaga makakasunod sa Panginoon kung hindi mo talaga tatanggihan ang iyong sarili. Sapagkat marami sa gusto ng ating sarili ay hadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya isa siguro sa gusto ng Panginoon yung more dedication sa mga buhay natin para tayo ay makasunod sa Panginoon. Kaya sa mga bagay po na ito, nakita po natin yung magandang maging aim or goal ng isang Kristiyano. Una ay mabigyan ng luwalhati ang Panginoon. Pangalawa, tayo ay maging kawangis ni Jesus. Pangalawa, makilala natin si Jesus
Pangatlo ay maging kawangis ni Jesus at maging mabunga kay Jesus at maging tagasunod ni Jesus. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus siya yung pinaka magandang example sapagkat ang kanyang buhay, siya ay naparito hindi para sa kanyang sarili. Sabi nga niya, naparito siya upang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. At ang kalooban po ng Ama ay ang bawat isa po sa atin ay mahango niya sa lusak ng kasalanan at mabigyan niya tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. At tayo po na bawat sumampalataya, nakamtan po natin ang isang napakalaking biyaya. Hindi po natin pinagpaguran yon, wala po tayong ginawa roon, kundi naniwala lang po tayo. Subalit pagkatapos nating maniwala, nang nanahan sa puso natin ang Panginoon sa persona ng Espiritu Santo, bigla niya itong binago. No? Nagkaroon ito ng ibang goal. At nawa, ang mga goal na yan ay manatili sa ating puso at ipanalangin natin at sikapin natin na ito'y masumpungan ng Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Na siya ay naluluwalhati sa mga buhay natin. Na siya ay nakikilala natin lubos, nagiging kawangis, nagbubunga, at sumusunod tayo sa ating Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa oras na muli mo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po at niredirect mo ang mga hangarin ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan bilang isang tunay na anak mo, bilang isang tunay na mananampalataya. Tulungan mo po kami sapagkat ang laman, ang lumang pagkatao po namin na siyang nananatili sa amin, na naghangad ng maraming bagay dito sa lupang ito. Kuminsan alam po namin na ito po ay malaking struggle sa amin. Subalit naniniwala kami na dahil nagtagumpay ang aming Panginoong Yesus, alam po namin na kami nagtagumpay na. Dangan lang po ay kailangan po namin itong makita. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito mula sa iyong mga salita ay itinuwid mong muli ang magiging direksyon ng aming mga buhay. Nang sa ganon ay aming pagsikapan, kami magtumulin na samantalahin ang mga pagkakataon na makamtan po namin ang maging mga layunin po namin ito sa buhay. Na sa lahat ng aming gagawin ay maluwalhati ka po namin. Na maglaan kami ng panahon sa pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga salita. Upang lubos naming makilala ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon at Diyos ng aming buhay. Tulungan mo rin po kami na masumpungan mo kami na unti-unti po kaming nagiging kawangis ng Panginoon. Nagiging mapagpakumbaba, nagiging mapagmahal, nagiging masunurin sa iyong kalooban. At higit sa lahat, nakahanda kaming ihandog ang aming buhay para sa iyo at para sa iba. Salamat po, O Diyos, naway masumpungan mo kami na nagbubunga sa aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. Po, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa ating pong kapatid. Sige po, ngayon po baka meron po tayong katanungan po. Magbigay po tayo ng konting oras po kung meron po tayong nais pong itanong po sa ating pong naging pag-aaral.
At bago po tayo mag-close sa isa pong prayer at para mag-end live din po tayo at tayo po'y dumako naman po sa ating pong prayer meeting. Sige po, meron po ba tayong question? Okay po, marahil po yung ating pong silence ay tayo po ay umaasa na naging pagpapala at hamon po at naging maliwanag po ang ating pong pag-aaral po sa gabi po na ito. Sa atin naman pong pagwawakas at sa atin din pong mamaya po sa ating pong prayer meeting. Siguro po mag-close muna po tayo sa prayer at hilingin po natin kay Brother EJ kung pwede po siya sa ating pong closing prayer po. Hello, audible po? Hello? Yes po, Kuya. Okay, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami online Bible study. Nawa gabayan ng bawat isa sa mga pagsubok at mga desisyon na aming nararanasan sa araw-araw. Tulungan nyo at pangunahan nyo po ang bawat isa na subukan na maging kawangis ng Panginoon at hindi sa pisikal ngunit sa mga katangian na naayon sa kanyang mga gawi. Pinapanalangin din po namin na yung plano sa aming iglesia lalo na sa Valenzuela Christian Church sa mga activity at sa kung ano pong nararapat na time slot at ganun din po nilalapit din po namin ang aming mga kapatid na wala sa pagtitipon na ito. Ganun din po Panginoon ay aming pinapapanalangin na patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ang mga taong ginagawa niyo pong instrumento sa paggagabay sa aming iglesia. Ito po ay aming dinadalangin Panginoon sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Yan po, salamat po Brother EJ at muli po magandang gabi po sa ating pong lahat at salamat po sa lahat din po ng sumubaybay po sa ating pong online. Tayo po ngayon ay dadako naman po sa ating pong prayer meeting po.